Isang festival sa Brazil. Hayagan nilang tinutuya si Kristo at ang Kristyanismo. Makikita sa kanilang mga aksyon kung paano sila nagkakatuwaan habang tinutuya nila ang Diyos. Ayon din sa mga bali-balita na pagkatapos daw ng caravan na ito ay sumapit naman sa kanila ang isang malaking trahedya. Ito ba ang sagot ng Diyos sa kanilang panunuya o sadyang natural lang ang mga pangyayaring ito? Bago tayo magpatuloy ay shoutout muna natin ang isa sa ating taga-suporta na si Baterna Lemuel from Bacolod. Shoutout po sa inyong lahat na mga taga-Bacolod. Festival sa Brazil na panunuya sa Diyos. Simulan na natin ang kaalaman. Ang festival na ito sa Brazil ay ang Rio de Janeiro Carnival o mas kilalang Rio Carnival. Ang festival na ito ay isang selebrasyon ng mga sayaw, makukulay na costume at involved din dito ang mga pagkain at alcohol o alak na mga nakalalasing. Kada buwan ng Pebrero ay isinasagawa nga nila ang carnival na ito. Kaya ngayong 2023, ngayong Pebrero lamang ay nagkaroon nga muli ng carnival na ito. Noong mga nakarang taon ay hindi nila ito isinagawa dahil nga sa banta ng pandemya. Ang Rio Carnival ay isa ito sa pinakakilalang festival sa buong mundo. At may isang paaralan sa Brazil ang lumahok dito na may pangalan na Gaviões da Fiel na isang samba school. Ang paaralang ito ay lumahok nga sa carnival na ito na ang kanilang tema, kasuotan at mga kilos ay hayagang panunuya kay Kristo at panunuya sa Kristyanismo. Ayon sa paaralang ito, pinili nila ang ganitong tema dahil naniniwala sila na ang kasalanan ay natural lang daw ito sa sangkatauhan at hindi daw ito resulta ng pagsuway sa Diyos. Makikita natin na kanilang ipinarada ang malaking imahe ng Diablo na pinaupo nga nila sa isang trono na para bagang ito ang kanilang sinasamba at ito ang kanilang binibigyang pugay. Nakakalungkot lang isipin na gumugol sila dito ng oras, pera at pagod para lang gawin nila ang kalapastanganang ito at upang ipakita rin ang kanilang pananaw sa paniniwalang espiritual. Alam ninyo, sa totoo lang ay kinilabutan ako sa kanilang ginawa dahil meron ditong nagportrait na Kristo at Diablo para ipakita sa mga tao na tinalo daw ng Diablo si Kristo at pinapahirapan nga ito. Tiyak na ginawa nila itong katatawanan. Ayon sa Biblia, si Kristo ang tumalo sa Diablo. Subalit baliktad ang kanilang ipinapakita at talagang hayagan nila itong tinutuya na may kasamang pagtawa. Ano kayang sasapitin ng mga taong ito? Ayon sa aking pagsusuri ang nagportrait daw dyan na Kristo ay na-involve daw ito sa isang car accident pagkatapos ng carnival na ito at hindi daw maayos ang kanyang kalagayan. Isa pang katotohanan tungkol dito, ang Rio de Janeiro sa Brazil ay dito nakatayo ang 98 feet na estatwa ni Kristo na sa paniniwala ng mga Brazilian ay si Kristo daw ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Ang Brazil ay 64% ng populasyon dito ay Katoliko na naniniwala din naman kay Kristo. Subalit ang nakapagtataka dito, bakit sa kanilang lugar mismo nanggaling ang panunuya kay Kristo at panunuya nila sa Kristyanismo? Medyo kakaiba nga ito. Isang relihiyosong lugar, isang relihiyosong bayan, sa kanila palang galing ang panunuya nila sa Kristyanismo na laganap sa buong mundo. Hindi naman lahat ng mamamayan ng Brazil ay sumasang-ayon sa festival na ito. Dahil sa online petition nito ay halos 100,000 ang nag-say no kontra sa caravan na ito. Tiyak na marami din dito ang hindi pabor. Ayon sa Biblia, kung ano ang iyong itinanim ay siya rin ang iyong aanihin. At mukhang inani nga agad nila ang kanilang ginawang panunuya sa Diyos. Isang record-breaking na rainfall ang nangyari sa loob ng 24 oras sa Brazil. 2 araw lamang ang lumipas pagkatapos ng caravan na ito. Ang walang tigil na ulan ay nagdulot ito ng nakamamatay na baha at mga landslide. Naniniwala ako na ito ay ipinadala sa kanila ng Diyos upang magbigay ng paalala sa kanila at magbigay din naman ito ng paalala sa atin na alam ng Diyos ang ating mga ginagawa dito sa lupa, mabuti man ito o masama. Oo, tama ang narinig mo na pagkatapos ng panunuya nila sa Diyos ay dumating naman sa kanila ang malaking trahedya, malaking baha na siyang pumatay sa 64 katao.
Ang lugar ng Sao Paulo sa Brazil ay lumubog nga ito sa baha sa isang iglap lamang. At mayroon din ditong nawawala na 59 katao na pinaghahanap pa rin ng rescue operation ng Brazil. Sa isang iglap lamang ay maraming sinirang ari-arian at buhay ang trahedyang ito. Kaya ito ang pakatatandaan natin. Ang sino mang lumapas tangan sa Diyos ay ibabagsak nga ng Diyos. Tao lang tayo na walang kakayanang iligtas ang ating mga sarili. At siguradong kaya tayong lipulin ng Diyos kahit anumang oras. Kaya magpakumbaba tayo sa kanyang harapan at magbigay tayo ng galang at respeto sa kanya. Kaya ang pangyayaring ito sa Brazil, ito ang nagpapatunay na nakikita talaga ng Diyos ang bawat ginagawa nating mga tao dito sa lupa. Maraming salamat po sa inyong panonood. Please like the video kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon. Dito po nagtatapos ang video ito. Hanggang sa muli.